PBB Club 2.0. Queen Elisa, ang redemption na ayaw tanggapin ng bashers. Alam niyo ba kung ano ang pinakamasakit sa lahat? Hindi ang mabash, hindi ang pagdudahan, hindi ang maliitin. Ang pinakamasakit, ay kapag kahit anong patunay mo, may mga taong ayaw pa ring maniwala na kaya mong magbago. At dito nagsisimula ang kwento ni Elisa Borromeo. Sa mata ng bashers, isa lang siyang babae na, nakikisakay. Sa mata ng haters, isa lang siyang pangalan na madaling husgahan. Pero sa loob ng bahay ni Kuya, isa siyang babaeng tahimik na nagtatayo ng sarili niyang redemption. Noong una, lahat may script na para sa kanya. Target niya si Heath. Gagamitin niya si Joaquin. Makikisawsaw siya sa love team. Pero anong ginawa ng tadhana? Hindi siya napunta kay Marco. Hindi siya napunta kay Miguel. At lalong hindi siya binigyan ng eksenang inaasahan ng fans. Sa halip, binigyan siya ng espasyo para maging siya. At doon nagsimula ang pinakadelikadong transformation ng isang housemate. Kapag ang isang babae ay tumigil ng magpaliwanag, at nagsimulang magpatunay. Sa wildcard test pa lang, ramdam mo na. Hindi na siya yung Elisa na kinakabahan sa tingin ng tao. Hindi na siya yung Elisa na umaasa sa approval ng iba. Siya na yung Elisa na tahimik, pero determinado. At nang dumating ang mga task, ang pag-blow ng ping-pong ball, ang mga physical at mental challenges, biglang napansin ng lahat, oy, ang galing pala niya. Focused pala siya, hindi pala siya pabuhat. At doon nag-umpisang manahimik ang mga bashers. Kasi kapag ang isang tao ay patuloy na gumagaling, ang ingay ng paninira ay nauubos. Ironiya pa nga, no? Yung mga taong minamaliit sa challenge. Sila pa ang nagkaka-immunity. Si Carmel, si Sofia, si Joaquin, si Caprice, si Heath, at si Elisa, kasama sa grupong pinagdudahan. Pero grupong patuloy na pinapatunayan ang sarili. Parang sinasabi ng tadhana, hindi lahat ng tahimik ay mahina. Hindi lahat ng hindi maingay ay walang laban. Ngayon, tanungin natin. Queen ba talaga si Elisa? Hindi dahil sa corona, hindi dahil sa fans, hindi dahil sa love team, kundi dahil sa kakayahan niyang tumayo kahit wala ang inaasahan ng tao. May nagsabi, hindi naman ako fan ni Elisa, pero may isang salita siya. At doon nagsisimula ang respeto. May nagsabi, baka kakabash nyo, maging big winner pa to. At alam nyo, ganyan talaga ang kwento ng mga underdog. Yung hindi inaasahan, yung minamaliit, yung hindi sinusuportahan ng karamihan. Pero kapag dumating ang tamang panahon, sila pa ang pinakamalakas ang impact. May nagsabi rin, magaling siya sa task, pero hindi ko pa rin siya bet. At okay lang yun, kasi hindi kailanman hinabol ni Elisa ang maging bet ng lahat. Hinahabol niya ang maging mas maayos na bersyon ng sarili niya. At iyon ang tunay na redemption. Hindi para sa bashers, hindi para sa fans, kundi para sa sarili. Ngayon, tingnan natin si Princess. Malungkot, tahimik, halatang may dinadala. At si Elisa. Hindi nagmamayabang, hindi nagdidiin. Tahimik lang na nagfo-focus sa laban. Isang malinaw na contrast. At dito mo makikita, hindi lahat ng lumalakas ay kailangang manlamang. May mga taong lumalakas sa katahimikan. May nagtanong, in what way did she become queen? Sasagutin ko yan ng diretso. Queen siya dahil hindi niya hinayaang sirain siya ng maling kwento. Queen siya dahil hindi siya naging bitter. Queen siya dahil pinili niyang magbago imbes na makipag-away. Queen siya dahil ang totoong lakas ay hindi sinisigaw. Pinapakita. At ngayon, nasa solid 6 siya. Hindi dahil sa awa. Hindi dahil sa padrino. Kundi dahil sa performance. Kaya sa mga nagsasabing, Queen daw, overrated. Di ko bet, okay lang. Dahil ang korona ng isang tunay na reyna ay hindi nakabase sa opinyon ng iba, kundi sa tibay ng kanyang paninindigan. Ngayon, tanungin natin ang sarili natin. Paano kung mali tayo kay Elisa? Paano kung ang babaeng hinusgahan natin noon ay siya palang babago sa takbo ng laro? At dito nagiging delikado ang redemption era. Kasi kapag ang isang taong minamaliit ay tuluyang nagising, siya ang pinakamahirap pigilan. Redemption is not given. It is earned in silence, consistency, and courage. At si Elisa, ginagawa niya ito araw-araw. Hindi na siya ang Elisa na hinahabol ng kwento ng love team. Siya na ang Elisa na gumagawa ng sariling alamat. At ngayon, tanong ko sa inyo, kapag dumating ang dulo ng PBB Club 2.0, kapag binilang na ang mga natira, kapag nakita na ang mga nagtagal, handa ba kayong tanggapin na ang babaeng binabash ninyo noon ay posibleng maging babaeng ipagpupugay ninyo sa huli? Dahil minsan, ang redemption era ay hindi para patunayan na tama ka, kundi para ipakita na mali ang mundo sa paghusga sa'yo. At ito na, hindi na ito kwento ng survival.
Hindi na ito kwento ng pagbabalik. Ito na ang kwento ng isang babaeng tinanggap ang kanyang kapalaran at ginawang kapangyarihan. Ito na ang redemption era ni Queen Elisa Borromeo.